guys, nandito ako ngayon sa training center. Meron kaming 15 minutes break. Look at that. Oh, ganda. Although mainit. Sige, huwag mong pansinin sa ring ilaw. Basta, bilisan mo na ng konti. Tayo ko kaya sigla. Bilis mo. Yan yun. Resuscitation. Yan. Yun na lang, para mo. Ay, naman kayo. Boss. Okay, very good. Nice. Ngayon mo na lang. Dahil ko, magaling. Pwede na po. Oh, dahil hindi kami pwedeng magbuhat. Hindi ako pwede magbuhat. Sila na lang. Okay. Sila na lang. So, ito. Gawin natin triangle. Pwede kasing apat eh, di ba? So, pwede rin triangle. Dahil kunyari, tatlo sila, kaliwa, kanan, tapos ikaw dito. Okay? Yan. Ikaw is power grip. Ito naman, sideways naman sila. Okay. Yung nakadikit sa pasyente, ang nakaluhod. Ergonomics. Oo. Tapos, saan ka sa? Yan. Ikaw nakasquat ka naman, di ba? Okay, ako muna magko-commanda. Dire-diretso yan pag-angat, no? Ganito yan, sir, oh. Diba nakaganito kayo? Pag sinabing 1, angat ng konti. 2, tapos 3. Okay, ikaw naman, sir. Dahan-dahan. Pero actually, hindi ka natin. Pag sinabi kong 1, isang tuhod muna. Sa'yo. O, sige. Okay. Iangat ang pasyente sa bilang ng 3. 1, 2, 3. Ayun, gano'n na yan. O, paano sila maglalakad ngayon? Paano sila maglalakad? Left, right. Diba? Sila, inner leg first. Ito muna, at saka to. Inner leg. So, forward kayo. Let's move forward at the count of 1, 2, 1, 2. Kaya 1, 2, 1, 2. Dalawa lang ang paa dyan, di ba? Okay? Okay, let's move forward at the count of 1, 2, 1, 2. 1, 2. Naalaman na. Okay, abante tayo sa bilang ng 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1. Sa bilang ng 3. 1, 2, 3. Pag 1, bend muna ng isang tuhod. Pag 2, yung tuhod didikit na sa sahig. Pag 3, tsaka ibababa yung patient sa sahig. Okay? Let's put the patient on the floor. 1, 2, 3. Yan lang. Diba? Ganun lang. Nice! Ayan na si Sir Ian. Oh. Net-tech namin. Nice! Congrats, Ma'am Sophie! We have Ma'am Shirley D. Hortazel. Yes, yung tanong mo. Michael O. Rada. You know, congrats! Congrats! The next day. Hi everyone! So ito na yung after training namin ng BLS and first aid. So may pasok ako kinabukasan which is today.
is Wednesday. So, kahapon yung face-to-face namin, which is Tuesday po yun. So, I hope marami rin kayo natutunan kahit short clips lang yung mga pinakita ko. At least, yun yung mga first aid training, yung mga CPR, ganun lang po kung paano mag-CPR. So, there are lots of things na kailangang aralin and matutunan. So, mamaya, papakita ko rin sa inyo yung mga gamit na binigay sa amin ng training center. Thank you so much, Kesh Training Center, na nakadestined sila sa Quezon City Commonwealth. Malayo yung place. Pero ang kagandahan is meron silang pin na Google Map na. Yeah, so mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga binigay nila sa amin and i-discuss ko yan sa inyo mamaya. Siguro next day ko na yun i-video para at least off ko. As of now kasi may duty ako hanggang 6 PM kaya hindi ko siya mapapakita. So mas maganda kasi mas maliwanag. So tomorrow, no, papakita ko sa inyo. So, thank you so much for watching! So, ito yung mga stuffs na binigay sa amin dun sa Kesh Training Center. Thank you so much! Tagabala pa kayo! Char! So, ayan. So, open na natin, no? It came from, you know, plastic envelope. Diba? Tapos, may kasamang elastic bandage. Ayan. This is 2 inches times 5 yards. Ayan. O, diba? Para kapag, for emergency cases, dito sa bahay, pwede kaming mag-bandage in case may bale or kailangan i-secure sa joints, ganyan. So, at least ready kami. Pwede ito sa house. Yan. And, of course, ito. Ayan. Yes. Pang ano to. Kapag may problem sa arms, napilay, or kapag may bleeding ang patient, pwede siyang pang-secure. Kapag alam mo yun, pang first aid bandage din talaga to na pwede mong gamitin kapag may mga sugat sa head or may sugat lang somewhere or pwede mong pang support. So, maraming pwedeng gawin dito kasi malaki talaga siya, as in the apex, the side, and the base. Yan yun. And, of course, hindi mawawala pag nag-training ka is yung kanilang manual, the occupational first aid training manual na notebook. So, lahat ng mga diniscuss sa amin nandito sa notebook na to, and sinamahan pa nila ng filler notebook, o diba, kahit hindi namin nagamit, pero thank you sa souvenir. And also, meron ding, last but not the least, kapag ka mouth to mouth sa patient kapag may himatay or di kaya naman as in wala na siyang pulse and hindi na siya humihinga, so nilalagyan nito mouthpiece. Ayan. So hindi ko muna siya i-open at ipapakita kasi sayang naman, sterile kasi to kapag ka naka-close pa siya. Alright? So I'll discuss to you kung ano yung mga napag-usapan namin sa training, no? Hindi kasi ako pwedeng mag-video all throughout the lecture, kaya naman papakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga pinag-usapan namin, mga pinag-aralan namin, which is nandito rin naman sa notebook na yon. Kasi dun kasi sa training center, hindi ka naman pwedeng mag-video-video lang, 'di ba? Kailangan mo rin mag-focus, makinig ng mabuti. And yeah. So yeah, first of all, ang ginawa kasi namin na kung nakita niyo yung mga videos sa umpisa, what we did are mga first aid po yun. First aid procedures or mga doings katulad na to. Ano nga ba yung first aid? So, isa siyang immediate care given when a person is injured or ill until full medical treatment is available. So, ibig sabihin, ang first aid is unang, kaya siya sinabing immediate care, anong unang gagawin mo? Kunwari, nasa labas ka, tapos bigla ka na lang
may nakita na may commotion, na nagkukumpulan, may nakulaps na pala sa kalsada, pwede kang maging, if you are a certified first aider, dapat gumawa ka ng action about that incident. So, ganun yun. Katulad niya, no? Yan, nag-collapse siya. Tapos tumawag, diba? So, the objectives of first aid, it preserves life, it prevents further injury, it seeks immediate help, provide reassurance. So, it is better to know first aid and not need it than to need first aid and not to know it, diba? So, ayan. May mga legal concerns din. Siyempre, pwedeng makasuhan, pero minimize naman yung risk. Just obtain the person's consent. Do not exceed your training level kung hindi ka naman po nurse or hindi ka po related sa medical field, you know, you can call for help na lang kung hindi alam ang gagawin. Explain any first aid you are about to give. Once starting to care for an injured or ill person, stay with that person. Okay? So, express conscious patient, may consent, no duty to act, confidentiality, abandonment, negligence. So, pag yung patient, meron kasing instances na sinipr mo, tapos na-revive siya, tapos ayaw niya magpadala sa ambulance or sa ER. So, kailangan niya mag-sign ng waiver, no, ng consent pa rin. Pero pag ayaw pa rin niyang pumirma sa waiver form mo, pwede naman yung mga bystanders, at least may witness with their cellphone number on it, para in case na balikan ka ng kamag-anak or whatsoever, at least, ito, may proof ako na nag-waive si patient, ayaw magpadala sa ER or ambulance. So, yun yung mga pwedeng yung gawin in case lang na nag-refuse yung patient na ni-revive mo. Kasi 'di ba, pagka na-revive mo kasi ang isang patient na sinipr mo, mag-head to toe assessment ka. So, paano kung may makita kang bukol pala sa ulo, tapos sinabi mo kay patient, pero denial stage siya. So, ayaw niya, 'di ba? So, pwede kayong, yun nga, mag-offer pa rin kayo ng help, offer na any options, like pumunta po kayo sa facility na malapit sa ER or ambulance, or di kaya pasainan mo ng waiver kung ayaw niya talaga, no? So, pwedeng ibang tao as long as protected ka at hindi ka makakasuhan. Alright? Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe on my YouTube channel. And I will see you po on my next vlog. Thank you!